Yung para bang hindi malayo yung mararating mo. Maybe some of them, they judged you easily because of your past. Ang daming kalokohan yan, lagi nga nag-i-escape sa school yan. Maniwala kayo, mga grades ko dyan, mas matataas pa. O kaya naman para sa iba, yan nga yung black sheep sa family nila. Yan palagi yung hinahabol ng sentro ng mama niyan. Kasi wala nang ginawang gawaing bahay yan. O kaya naman para sa ilan, ay loko-loko yan, masama yung ugali niyan. Huwag mong pakikinggan o paniniwalaan yung mga pangako niyan. A lot of things going on and the bottom line is people don't want to believe in you. But did you know that in the Bible, marami ring mga hindi pinaniwalaan, minaliit, o kaya naman ay pinagkaisahan? And that is why our series for the whole month of March is entitled, God of the Underdogs. Wow! I mean, you can be called an underdog. Hindi ka man pinagkakatiwalaan o pinaniniwalaan ng mga tao, mahina man ang tingin ng iba sa iyo, but you have a God, and that God lives in you, and that God is the one who will give you victory. Our reference passage for the whole month of March can be found in the book of Psalm 108 verse 13. Basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! With God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. Sino daw ang mag-trample down? It's not you. So, say what you wanna say. Sabihin man ng ilang mga tao, hindi ko kayang patumbahin yung mga pagsubok ng buhay ko, hindi ko kayang lampasan yung mga challenges na kinakaharap namin ng pamilya ko, but our God is the one who will give us victory. Amen! Nagisimula pa lang tayo, pero grabe na po yung power na nare-receive natin mula sa Lord, right? Our objectives for the whole month are the following. First, to study stories of Bible characters. Gustong-gusto ko po kapag may inaaral po tayo mga Bible characters ng malaliman. Kasi marami po sa atin dito sa school o kaya naman po maaaring na ikwento ng ating mga kaibigan, mga tita, tito, lolo, lola, ang ilan sa mga kwento sa Biblia. But it's a different thing when we learn them on a deeper sense, right? Next objective is to relate our lives as an underdog. And finally, to receive victories from the Lord in Jesus' name. Now, as we begin our topic for this night, ready na ba kayo? May tanong po ulit ako. Ang tanong, naranasan mo na bang hilain pababa? Yung ang bait-bait mo naman, nagpapakabuti ka naman, nagtitimpi ka ng lahat-lahat, pero ayaw ka nilang tigilan. Yung para bang ikaw palagi ang pinagpipiestahan nila. Yung ikaw palagi ang bida sa mga kwento nila. Yung parang nagpapaka-low-key. Pastor Carl, nagpapaka-low-key na lang ako. Low-key na ako sa school, low-key ako sa career ko, low-key na kami sa mga nagiging achievement o naipupundar namin sa pamilya ko, pero ako pa rin talaga yung pinagtutulungan. Ako pa rin talaga yung pinagkakaisahan. So, minsan, parang gusto mo nang gumanti kasi ayaw nilang tumigil sa'yo. Did you know that in the Bible, may isang character na paulit-ulit nag-e-elevate, pero paulit-ulit ding hinihila pababa? And he will be our topic. His name is Daniel. And it is my prayer na lahat po tayo ay katagpuin ng Diyos sa unang pag-uusapan po natin na ito. Let's close our eyes and we will pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa presensya ng bawat isa at lalo't higit maraming salamat sa presensya po ninyo sa aming kalagitnaan. Malaya kang kumilos sa aming mga puso. Hayaan po ninyo, O Diyos, na kami po ay matuto. Lahat po kami, O Diyos, ay makikinig sa mga oras po na ito. Gamitin niyo po akong instrumento at wala pong ibang maitaas kundi ang pangalan po ninyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa inyong pangalan. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen and amen. Now let me begin with this verse that we can find in the book of Ephesians chapter 4 verse 29. Ang sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Kapag hindi nakakatulong, huwag mo nang sabihin. Kapag hindi naman kainam-inam yung ilalabas sa iyong mga bibig, itikom mo na lamang iyan. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sabihin nga po natin sa ating katabi, pigilan mo.
Minsan po kasi, gustong-gusto po nating magsambit ng mga salita. Pero alam niyo po ba that before we say something, we should think things first. Dapat po pala pinag-iisipan muna. Onliners, please comment down and say, pigilan mo. Kasi minsan, kahit na biro lang yung bibitawan ng ating mga bibig, nakakasakit po pala ng kapwa natin. Well, this time, I want you to quickly assess the words that come out from your mouth. Kapag po ba nagsasalita tayo, nabibless yung ibang tao. Sige nga po, pag-isipan nyo nga po mabuti. Kapag po ba nagsasalita po kayo, natutuwa po sa inyo yung kausap po ninyo? Kapag po ba nagsasalita po ba kayo, nakakatulong po ba yung ibinabahagi nyo o chismisan lamang po ito? Kapag po ba nagsasalita tayo, na-encourage po ba yung kausap natin or nanghihina po ang loob nila dahil sa mga sinasabi po natin? Ang sabi po ng Biblia, we should make sure that the words that will come out of our mouths would be helpful in building each other up. Everybody say, build up. I love that term. We are called to build up each other. Kapag sinabi pong build up, lahat pataas. Everybody say, pataas. Everybody say, payaman. Everybody say, paasenso. And what does that mean? Let's talk about it in general. Hindi po pala magandang perspective in life na magtatagumpay ako, pero dapat ako lang. Ay. Dapat daw po pala, ang nilalaman po ng ating mga puso, kung building up each other, kung magtatagumpay ako, ang gusto ko magtatagumpay rin kayo. Kung mananalo ako, ang gusto ko lahat din tayo tila panalo. Kung makakagraduate ako, dapat ang gusto ko magtutulungan tayo para graduate din tayo. I mean, we can never we can never know, we can never predict what would happen, but at least the desire of our heart is that together we succeed. Together we go up in life. Pero bakit ganun? Kung ang calling pala natin ay i-build up ang isa't isa, bakit may mga taong pilit na nanghihila pababa? Maybe you have this question in mind. Pastor Carl, oo nga no, why do some people try to pull me down? Ginagawa ko naman po yung best kong makisama sa kanila. Kapag po nagkakasalubong kami, binabati ko. Kapag po nagkikita kami halimbawa sa isang lugar, ngumingiti po ako. Pero nararamdaman ko po yung tensyon sa mukha po niya. Nararamdaman ko po na pinag-uusapan po nila ako pag nakatalikod na po ako sa kanila. Now, I have here few reasons and I hope this is not you. I mean, I hope tayo man nararanasan po natin na hilain tayo ng ibang mga tao. Pero sana hindi po tayo yung nanghihila ng buhay ng iba. Amen? Sabihin nga po natin sa ating katabi, hindi ikaw ito. Onliners, please comment down and say, hindi ikaw ito. Why? Kasi kung ikaw yung nanghihila, ito yung ilan sa mga rason mo. Number 1, because they are envious. As easy and as simple as that. Sabihin nga po natin, inggit. Onliners, please comment down and say, inggit. Kasi nakikita nila yung mga bagay na meron ka. Nawala sila. Hindi sila nakukontento sa kung ano yung meron sila. Kaya tinitignan nila kung ano ang meron sa iba. Church, this is the reason why even a small stain of envy, hindi dapat po natin i-allow sa ating mga puso. Kasi ang hindi po natin namamalayan, kapag po pala tila na-accommodate po natin ang inggit, kahit simple lang, maaaring lumala kasi po makakangawitan. Lahat po pala tayo dito may tendency na maging envious. Halimbawa, yung simple lang na ang score mo 17, yung score ng katabi mo 18. Ay bakit? Mas mukha naman akong matalino dito ah. Nagsisimula ngayon yung inggit. O kaya naman yung ilan po sa atin, bakit yung sasakyan nila mas mukhang malinis? Yung mga simple lang ba, bakit yung buhok niya parang mas maganda? Bakit yung sapatos niya mukhang mas nalabhan kaysa sa sapatos ko? Ang hindi po natin namamalayan kapag na-entertain po natin, yung mga simpleng inggit na meron po tayo sa pang-araw-araw, natatambak po sila sa ating mga puso at nasasanay po tayo na mainggit sa iba. Lagi po nating nakikita kung ano po ang meron sa ibang tao. Number 2, they pull you down because they want to feel better. A lot of people, I should say, they feel better not just because they are succeeding on their own, but because
they see themselves being ahead of the others. What does this mean? There are people who are always in competition mode. Everybody say competition mode. Onliners, please comment down and say competition mode. And so, kahit na maganda naman yung nagiging takbo ng buhay niya, kapag hindi siya nakaaangat sa iba, hindi yan mapapanatiling kalmado. Hahanap at hahanap yan ng paraan para makaangat sa iyo, kaya naman sa ibang tao. Alam nyo, nakakapagod po na nabubuhay palagi na nakikipagkompetensya. Kasi hindi lang naman po tayong mga magkakakilala ang tao sa mundo. Marami pa pong darating sa ating mga buhay. At ngayon po, dahil accessible na po yung internet, ang dami mong nakikitang kung sino-sino sa internet. Tama po ba? And if you always have a competition mode inside of you, akala mo, nalampasan mo na yung mga kaibigan mo. You feel better. O, di ba? Ako ang nangunguna sa barkada namin. Ako ang pinakamagaling. O kaya naman sa buong kamag-anakan, o di ba? Ako ang pinakamayaman. Eh, pagbukas mo ngayon ng Facebook, may mas mayaman. You will end up frustrated all the time. Why? Yung happiness mo ay hindi nagmumula sa ibinibigay na blessing ni Lord sa'yo. Yung happiness mo nagmumula kapag meron kang naaangatang ibang tao. Nakakapagod. Everybody say nakakapagod. Sabihin nyo nga po, mapagod na sana siya. Onliners, please comment that down and say, mapagod na sana siya, kaya itag mo na para mabless din siya. Amen? O, joke lang, baka mag-away-away po kayo sa comment section. Number 3, they pull you down because they want the spotlight. Sabi ko nga kaninang umaga, kung spotlight pala yung gusto nyo, di nyo sinabi sa akin, may 6 po tayo, di ba? Huwi mo yung spotlight, pero wag naman sanang ang kagustuhan ng puso mo ay palaging ikaw ang napapansin, palaging ikaw ang napupuna. Yan po ang ibig sabihin when a person wants the spotlight. Ang gusto po niya, siya palagi ang nakakakuha ng recognition o kaya naman po ng validation mula po sa mga tao. And you know, I understand that some people, they seek for attention because all their lives, parang wala pong nakakapansin sa kanila. Marami po kasi ang mga tao that ever since they were young, parang hindi po nila natatanggap yung appreciation mula po sa mga tao sa paligid nila. So what happened? Nung lumaki po, ang kagustuhan, makuha ang pag-ibig at pagpansin, pagpuna ng mga tao sa paligid po nila. But you need to understand that your time will come if it is God's will in your life. Huwag po tayong maging masaya na tayo ay naging bida dahil ninakaw po natin yung liwanag sa iba at tinulak, pinabayaan o kaya naman po pinasama po natin ang kondisyon po nila. Sabi nga, we have our own different timelines. And just because others are being recognized for what they do does not mean that you will not be recognized at all. Malay po natin, bigla ka na lang ding makilala sa simpleng paraan o kaya naman husay na ipinapamalas mo dahil sa gift ng Lord sa'yo. Pero hintayin po natin yung oras natin. Sabihin nga po natin, may oras ako. Onliners, please comment down and say, God's timing. Amen. Well, it's a matter of God's time for us to be recognized someday. Pero gaya po ng palagi kong sinasabi sa inyo, kung dumating man yung pagkakataon na ginagawa po natin yung best natin, pero wala po tayong natatanggap na recognition mula sa mga tao, ang mahalaga, ginagawa po natin kung ano ang tama at ang napapangiti po natin ay ang Diyos. Amen. Next reason why some people try to pull you down because they don't want to see you rejoicing. Ito yung mga taong matrip lang talaga sa buhay. Yung ayaw ka lang talaga nilang nakikitang masaya. You know, some people who are like this are those who have dark past. Ito po yung mga tao madalas na hindi po kasi nagkaroon ng kaginhawaan sa buhay. Ito po kadalasan yung mga taong palaging may galit sa kanilang mga puso. And the mindset is like this. Kung ako hindi nagtagumpay noong mga panahon ko, dapat hindi rin kayo magtagumpay. Kung ako nahirapan nung panahon ko, dapat kayo rin mahirapan. So, gantihan ang nangyayari. For example, nung college ako, pinahirapan ako ng mga teachers ko. Dahil ako naman ang teacher ngayon, ako naman ang magpapahirap sa kanila. Parang ganyan. Sa mga magulang, for example, bagong magulang, nung bata ako, pinaghahampas ako ng bangko at saka ng latigo ng mga magulang ko. So, gagantihan ko ngayon yung mga anak ko. Parang ganun. O kaya naman, kung ako nga, sinabihan ako ng mahasakit na salita. Talaga namang niyurakan ang pagkatao ko pag ako ang naging boss. Pagsasabihan ko rin ng mahasakit na salita yung mga naka-under sa leadership ko. You know,
because of this mindset na kung ano yung naranasan ko, ganito rin yung ipaparanas ko sa iba, hindi natatapos ang siklo. The cycle never ends. At patuloy pong nagsasuffer ang bawat henerasyon kasi walang pumuputol. And I hope it ends with you. I hope we end this cycle. Na anuman po yung sakit, bigat, o hirap na naranasan po natin sa ating nakaraan, hindi po natin ipaparanas sa ibang tao. Hindi po natin ipaparanas sa iba. You see, when others are rejoicing, rejoice with them. When others are celebrating, celebrate with them. Malay mo, dahil sa pagiging busilak ng puso mo, ikaw naman ang bibigyan ng Diyos ng dahilan para mag-celebrate at para mag-rejoice. Lastly, bakit may mga taong hinihila ka pababa? Simply because you are above them. See, it's a very simple logic. Wala namang hihila sa iyo pababa kung wala ka sa itaas. Same thing with, hindi ka naman babatuhin kung wala kang bunga. Bakit nga ba palagi tayong napapansin? Kasi nga, kapansin-pansin ka. And did you know that this is somehow a message of blessing to you? Na ibig sabihin pala, kaya may mga taong pinag-uusapan ka, mga taong sinisira ka at hinihila ka, ay dahil napapansin nila ang mga bagay na meron ka. May mga natatanggap kang pagpapala. Amen! Pero ayoko naman pong lalabas po kayo ng simbahan, tapos i-announce niyo po sa lahat ng mga kaibigan po ninyo, alam ko na ngayon yung sekreto, kaya hinihila niyo ako pababa. Kasi nakaaangat ako sa inyo. Kayo naman, di niyo pa sinabi. Ay, baka naman po yung ilan po sa atin, tayo pa ang mag-suggest sa FB po natin, sa status, okay guys, please hilain nyo ako pababa. It's okay. You are all welcome to pull me down. Hindi ko po itinuturo ito para lumaki po ang ating mga ulo. Hindi po natin hahayaan na, parang iaalaw po natin yung mga tao na, okay, pull me down because it means I am so blessed. No, no, no. It's just a realization that kaya nga may humihila sa'yo kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. But instead of being boastful na, oh, kaya pala hinihila ako, nakaaangat ako. No. This should humble you all the more to just continue what you are doing. Because if other people are wasting their time and their effort to pull you down, ikaw kasi kaya patuloy kang umaangat, hindi mo sinasayang yung lakas at oras mo para manghila ng iba. Mas inaangat mo pa yung sarili mo, mas pinagsusumikapan mo pa yung mga goals mo. So, what should be our approach? Paano dapat yung gagawin natin kapag may mga taong humihila sa atin? Number 1, control your emotions. This is very important. Now, hindi ko po pwedeng tanggalin sa inyo yung karapatang makaramdam ng inis o kaya po ng galit. Hindi naman po tayo mga anghel na, ang dami pong humihila sa akin, pababa, pero hindi man po ako nagagalit kahit minsan, pastor. Wala po akong nararamdaman kahit anong bahid ng inis. Sana all. Sana, di ba? Sana lahat po tayo ganun. May mga tao po mangilan-ngilan, pero karamihan, everybody say karamihan. Onliners, please comment down and say karamihan. Yung mga tumawa, nakarelate po kayo dyan, di ba? Nakakapanggigil minsan. Ayaw nyo talaga akong tigilan. Hindi ko na nga kayo pinapansin. Tapos kinukompetensya nyo na naman ako. Ang simple-simple na nga ng pamumuhay ko. Kahit na alam kong meron akong pwedeng ipagmalaki, talagang yung lahat ng glory kay Lord, pero talagang pinag-iinit nyo yung ulo ko. Control your emotions. What does that mean? In your anger, do not sin. With your heavy feeling, do not sin. At yan din po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Look at this verse in Ephesians chapter 4, verse 26. In your anger, kahit galit ka na. So, ibig sabihin, hindi naman po tayo binabawal magalit. Sabihin nyo nga po, hindi bawal. Tao tayo eh. Siyempre, pag ginawan tayo ng masama, makakaramdam talaga tayo ng galit. Pero hindi dahil galit ka, meron kang lisensya para magkasala. Yung iba po kasi sa atin, di ba, valid daw yung galit, sabi ni Pastor Carl. Humanda ka ngayon sa mga hambalos ko. Humanda ka ngayon sa pinakamahasakit na salitang sasabihin ko. Hindi ko hahayaang makakaimik ka pa, mapapahiya ka talaga. Tapos dun po natin paghisisihan, nakagawa tayo ng mga bagay na lubos na nasaktan ang iba. Tapos maski yung sarili mo, hindi mo na makilala. Why? You stoop down to their level. You were not able to control your emotion.
Let other people do evil to you, but do not give evil in return. Hindi po dahil ang sama ng pakikitungo sa atin ng iba, magiging masama rin po tayo. In our anger, let us not sin. Let's control our emotions. And what we cannot do to justify or fight for ourselves, ibigay natin sa Diyos at hayaan natin siya ang lumaban para sa atin. That will lead us to point number 2, which is pray for them. Ipanalangin po natin yung mga taong palagi na lang nanghihila pababa sa atin. Yan din po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Look at this verse in Matthew chapter 5 verse 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Gaano kahirap na mamahalin mo yung isang taong siniraan ka sa marami pang tao? Amen? Gaano kahirap mahalin yung isang taong ninakaw yung mga ari-arian mo? Amen? Gaano kahirap mahalin yung isang taong sinabing paninindigan ka pero naghanap ng iba? Amen? But going back to our preaching church, we can show love to them if we will continually pray for them. Pero yung panalangin po natin, Lord, sana madapa. Lord, sana minsan man lang mapahiya. Hindi. Ang prayer po natin, Lord, sana magbukas din po ang mga puso po nila. Sana po ay maunawaan po nila ang pagkakamali pong nagagawa po nila. At sana pagpalain mo rin po sila para isuko po nila ang mga buhay nila sa iyo at magkaroon sila ng relasyon sa iyo at maging mabuti silang mga tao. That's how we pray for the people na nagkukos ng burden po sa atin. Inuulit ko, gustong-gusto man po nating gumante sa mga taong pilit tayong hinahila pababa, pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia sa atin. Hindi tayo gagante. We will allow justice to be in God's hand. And so, napakaganda po nito Alam niyo po kung bakit? Kasi yung hustisya, binigay mo sa Diyos. It's God who will punish them, and it's God who will reward you. You know why there is a reward? We will move to point number 3. Continue doing what is right and what is good. Kapag po may mga humihila sa atin pababa, gawin lamang po natin yung ginagawa po nating tama at makakaasa po tayong doon may pagpapala. Huwag po nating hayaang masatisfy ang cravings ng mga taong nagsisilbing balakid sa atin po mga naisin. Alam po ba ninyo that the people who are trying to pull you down are waiting that you would retaliate or you would fight back. And that will give them satisfaction. Kapag nakikita pong naiinis kayo, kapag nakikita pong nagagalit kayo, kapag nakikita po nilang nanggagalaiti po kayo at gustong-gusto nyo na pong gumante, alam nyo po bang napapasaya nyo po yung mga kaaway po ninyo? But every time they see you just smiling, so calm, at peace, and focus in your life, in your dream, in your career, in your study, in your Christian journey. Doon po sila magtataka ngayon. Ang hindi nila alam, ang sikreto pala ng patuloy na pagbuhos ng pagpapala ay ang patuloy na paggawa ng tama. Look at this verse. In the book of Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary. Huwag daw po tayong mapagod in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Lahat po ng mga taong hindi sumusuko sa paggawa ng tama, kahit na, everybody say kahit na. Onliners, please comment down and say kahit na sinasaktan ka, kahit na pinapahirapan ka, kahit na sinisiraan ka, in God's perfect time, meron kang iha-harvest na bunga. At yan po ang hinihintay ng ating mga puso. Yan dapat ang nagbibigay sa atin ng saya. Hindi po ang makaganti sa iba, kundi matanggap ang pagpapala mula po sa Kanya. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Church, are you learning? May natututunan po ba kayo? Now, for you to understand the extent of God's blessing when you continue doing what is good, para malaman po ninyo ang kabuuan ng pwedeng ipagkaloob ng Diyos na pagpapala sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at tama kahit na nasasaktan at hinihila pababa. Let's study now the life of Daniel. Who is Daniel? Ready na po ba kayo? Now, bago ko po sa inyo ikwento kung paanong inintroduce si Daniel sa Bible, hayaan po ninyong bigyan ko kayo ng background kung saan po siya nagmala o kung sino po siya. Paulit-ulit na pong sinasabi sa loob po ng ating simbahan ang kwento ng mga Israelites. Everybody say Israelites. So, they are from the nation Israel. Everybody say Israel.
Now, ang mga Israelita po ay minsang naging bihag ng Ehipto, Egypt. Pero sila po ay pinalaya ng Diyos. Kaso nga lang, everybody say, kaso nga lang, pinalaya na sila, naging pasaway pa rin sila. So instead of thanking God, nagreklamo po sila ng nagreklamo at nagkasala po sila ng nagkasala. Niwala po sa kanila ang may kagustuhang humingi ng tawad o kaya naman po magrepent. I mean, as we continue our walk in God, hindi naman po tayo magiging perpekto. Sapagkat habang nabubuhay po tayo sa mundo, we are always bound with our limitations and weaknesses. Tandaan po natin yan because a wrong perspective of who a Christian should be will cause us to stumble and fall. Mahihinto po tayo sa atin pong pagpapatuloy na paglilingkod sa Diyos kapag iba rin po ang thinking natin kung sino po dapat tayo. We need to understand that as Christians, binabago po tayo araw-araw ng Diyos. Amen. Pero hindi po tayo magiging perpekto. Magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagkakamali. Amen. Pero ibig sabihin po ba nun, malaya na tayo sa paggawa ng kasalanan kasi hindi tayo magkakamali? No. Yung grace na ibinibigay po sa atin ng Lord should not be abused. Dapat po yun ang ating maging motivation to do better. Amen. Ang mahalaga, alam po nating humingi ng tawad sa Diyos kapag nadadapa po tayo. Alam po nating bumangon at bumawi sa Diyos kapag nagkasala po tayo. And that is what's making us different as Christians. Other people, they just sin continuously. But us, when we commit a mistake, we know how to say sorry, we ask for forgiveness, and we start over again. We allow God to work in our lives again. Amen. Pero yung mga Israelita, ang titigas po ng mga puso nila. Sabihin nyo nga po, ang tigas. Onliners, please comment down and say, ang tigas ng puso. Matitigas ang puso. So what happened next? Nakalaya po sila sa Egypt, nabihag po sila ngayon ng Babylon. Eto na, papalapit na po tayo sa kwento ni Daniel. Sabihin nyo nga po, Babylon. So it's another nation. Look at this verse in Daniel chapter 1 verse 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah. Ganda po ng pangalan, no? Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. So, hari laban sa hari. Kapag po pinag-uusapan natin ang Judah, everybody say Judah. Ang pinag-uusapan po rin dito ay ang nation of Israel. Huwag po kayong malilito Let's take it as simple as that. Hayaan po ninyo, darating po yung time, mas maipapaliwanag ko po yan sa inyo. But before, na-explain ko na po ito. Dahil po sa pagkakaroon ng pagkakasala ng mga hari, specifically si King Solomon. Everybody say King Solomon. Nahati po ngayon ng Israel sa iba't pambihira, nagkawatak-watak po sila. So kaya po nagkaroon ng mga pangalan. Ito naman po, Judah. But when we talk about Judah, again, we still talk about the Israelites. Okay? No, meron po silang hari, si Jehoiakim, pero may kalaban, si Nebuchadnezzar from Babylon. Nagtagumpay si King Nebuchadnezzar at nasakop po nila ang Judah o ang mga Israelita. Now, ano po yung game plan ni Nebuchadnezzar? Aba, kailangan mas lumakas ang nation ng Babylon. So kung sino man yung mga magagaling mula sa Israel, kailangan kunin natin sila, bihagin natin sila, at itrain natin sila sa katuruan natin at mga paniniwala natin. Look at this passage in verse 3 of the same chapter 1 of Daniel. Then the king ordered Ashpenaz, king of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. So, pinahanap ngayon ni Nebuchadnezzar ang iba't ibang mga tao from royal family sa Israel, pero meron pong standard. Everybody say standard. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, ayoko ng kung sino-sino lang. Ang gusto ko yung palaban. Everybody say palaban. Look at the standard on the next slide. Verse 4. Young men. Kailangan bata pa. Young men without any physical defect. Handsome. Tingnan mo ang katabi mo. Amen. Amen. Kung lalaki yan, sabihin mo, pasok ka. Bakit yung iba sa inyo ang sinabi nyo, exempted ka? Grabe po kayo. Sabi ng iba, ligtas ka, hindi ka kukunin ng Babylon. Hindi. Kasama po tayo. Amen? Amen. Praise the Lord. Showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. So, antindi, for 3 years, everybody say 3 years.
ititrain po sila at tira buburahin po, parang ganito yung dating buburahin kung ano yung alam na nila at tuturuan po sila ng mga bagong bagay para ang ma-adapt po nila yung Babylonian language, literature, and culture. Kasama po sa mga napili si Daniel. Look at this next slide. On verses 6 to 7, among those who were chosen were some from Judah. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Ganda po ng mga pangalan po nila, no? The chief official gave them new names. Tingnan nyo, binubura po talaga yung pagkatao po nila. Ayaw pong ma-associate pa sila sa Israel. Kailangan, kapag tauhan namin, kapag slave namin, Babylonian na. So ang mga pangalan po nilang bago ay ito. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Alam niyo po bang sikat din na Bible character si Shadrach, Meshach, and Abednego? Pero hindi ko po muna sila i-discuss ngayon. Magfo-focus po tayo kay Daniel. Pero apat po silang magbabarkada. Sabihin niyo nga po, magbabarkada. So wag niyo pong kakalimutan yan. Now, church, alam niyo po, nung nakuha po itong apat na ito, hindi po sila nag-aklas, hindi po sila patuloy na ng batikos, hindi po sila patuloy na ng bash. Pwede naman po nilang gawin yun. For example, grabe, napakasama ng ugali ng government at saka yung mga admin ng Babylon, pinapahirapan nyo kami, ginagawa nyo kami alipin. Pwede naman po nilang gawin yun Magpo-post yan araw-araw sa Facebook at sa Twitter. Pero hindi po nila ginawa. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Nagpatuloy lamang po sila sa pagpapakita ng respeto, pero kapag mali ang sinasabi sa kanila, ito yung gusto ko. Naninindigan po sila sa kung ano yung tama. Pero hindi sa maling paraan. Ginagawa pa rin po nila in a very loving way or in a right way. Ang una pong utos ng hari sa kanila, simula ngayon, kung ano ang kakainin ko, dapat yun ang kakainin ng mga taong ito. Pero yung apat pong magbabarkada, ayaw po nila. Ayaw po nilang kainin yung pagkain mula sa hari. Because it's as if ang kinakain po nila ay yung mula po sa nanakop sa kanila at isang hari na sumasamba sa Diyos-Diyosan, isang hari na may kasamaan. So, nag-request po ngayon si Daniel. Tingnan niyo po yung request po niya. In Daniel chapter 1, verses 12 to 13, ang sabi po niya sa nagbibigay ng pagkain, please test your servants for 10 days. Baka naman po bigyan niyo kami ng 10 araw. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. Hala, pambihirang bihag tong mga to. Bihag ka pero ang pagkain mo, royal food. Siyempre, siguro kung tayo po yung nabihag, tapos bibigyan po tayo ng royal food, agad-agad tatanggapin po natin. Bakit? Pagkain yan. Everybody say, pagkain yan. Pero matindi po ang paninindigan ng apat na magbabarkada. Kesa tanggapin ang pagkain mula sa masama. Ang sabi po nila, bigyan nyo na lang po kami ng gulay at saka ng tubig. Yan po ang kakainin namin sa loob po ng 10 araw at ikumpara nyo po kami sa iba nyo pa pong mga servants. After 10 days na pinayagan po sila, pambihira, mas nag-glow up po sila. Naging mas fresh po sila. Totoo! Ito po talaga yung matinding glow up, yung magugulat ka na lang, ooh! Ayun pala yung sikreto. Sabihin mo sa katabi mo, maggulay ka na. Ready? Oh, maggulay ka kasi. Sabi ng iba, onliners, please comment down and say, maggulay ka na. Oh, ready po ba kayong hindi tayo magkakarne ng 10 araw? Hindi tayo kakain ng kanin ng 10 araw? Gulay-gulay, tsaka tubig-tubig lang. Kaya po ba? Ako medyo pag-iisipan ko po yan. Pero yung 10, pambihira. Mas gumanda po ang itsura po nila sa mga servants ni Nebuchadnezzar. At hindi lang yun. They were not just blessed physically. They were blessed mentally. Look at this next slide. In Daniel chapter 1, verse 17. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Yung mga itinuturo sa kanila, agad-agad nakuha po nila. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Ang maganda pa po sa nangyari kay Daniel, nagkaroon po siya ng gift. Kaya po niyang intindihin o interpret yung mga panaginip.
Next slide, in verse 20 of the same chapter, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, may tanungang nangyari, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Mas naging matindi pa yung mga bihag lamang po nila kesa sa mga totoong mga taga-Babylonia. Are we getting it? Now, kung papansinin po natin, yung king po, meron po siyang mga magicians and enchanters. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, hindi naman po sila naniniwala sa Diyos na buhay. So, hindi po sila nakaka-experience ng wonders and miracles. They needed magicians and enchanters. But the 4 people, including Daniel, they don't need magicians. They don't need enchanters because they have the living God. Amen. So, what happened next? Eto na ngayon, nasubok na yung gift na binigay kay Daniel. Nagkaroon ng panaginip yung hari. Sino po dito minsan mga hindi makatulog? Taas nga po ang kamay. Binubulabog na mga panaginip. Taas nga po ang kamay. Hindi pa. Bangungot. Meron po ba? Parang ganyan po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Look at this next slide. On Daniel chapter 2 verse 1, in the 2nd year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. Ay, pambihirang Nebuchadnezzar. Siyempre, hari, pinatawag po lahat ng wise men. Everybody say wise men. At ng utos. Aba pala, utos. Ang sabi po niya, hindi ako makatulog. Paano ako makakapaglingkod sa inyo ng mas maganda, di ba? Hindi na ako fresh. Eye bags ko. Kailangan i-interpret nyo yung panaginip ko. Ang hindi makakapag-interpret ng panaginip ko, papatayin ko pati ang pamilya. Napakatindi. Ang problema, kahit yung pinakamatalinong tao sa Babylonia, hindi po alam kung ano yung panaginip. Ano ba nga sabihin natin? Sabihin na lang natin pasok siya sa PBB. Parang siguro nag-uusap-usap po sila. Sabihin na lang natin, magkakajowa siyang bago. Paano ba natin i-interpret to? May naglakas loob, ang sabi pa po, oh, we cannot fathom or interpret your dream. Naggalit itong si Nebuchadnezzar. Aba, inutusan ang kanyang mga kawal. At ang sabi niya, halughugin nyo sa iba't ibang sulok ng Babylon lahat ng mga wise men at patayin nyo sila. Siyempre, kabilang dun yung 4 na magbabarkada. Kapag ako narinig kong ipapapatay na ako, aba, magtatago talaga ako, amen. Magtatatakbo ako, tapos pupunta ako kahit saang lugar na hindi ako mahahagilap. Aba, matindi tong si Daniel, tumakbo. Look at the next slide. Tumakbo siya papunta sa mga tropa niya. Si Shadrach, Meshach, Abednego, alam niyo po kung anong ginawa po nila? Aba, nanalangin po sila. Daniel chapter 2 verse 18. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. So nagsisimula na po yung pagpatay sa mga wise men kasi hindi po nila matulungan yung hari para ma-interpret yung dream niya at para makatulog na po siya. Pambihira, dahil lang sa tulog, makikipagpatayan ka. Pero ang ginawa ni Daniel, hindi siya nagtawag ng pag-aaklas. Okay, mga tropa, assemble! Hindi sila nakipaglaban. Ano po yung ginawa nilang formation? Mga tropa, assemble! Nanalangin! Siguro yung mga kawal, tawang-tawa. Ay, anong magic nyo? Anong superpower niyan? Ha? Ano? Angel? Angel? Ganon? Ang hindi po nila alam, dahil sa faithfulness, sa pananalangin ni Daniel at ng kanyang tropa, binigyan po ng kasagutan ng Diyos ang prayer po nila. And Daniel understood the dream of Nebuchadnezzar. And what was the dream? Nagpunta ngayon si Daniel kay King Nebuchadnezzar at ang sabi niya, ipahinto niyo po ang pagpatay, Your Honor. Alam ko na po kung ano ang ibig sabihin ng panaginip po ninyo. Look at the interpretation on our next slide. And I tell you, this will give you goosebumps. In Daniel chapter 2 verse 44, before I read that, sabi ni Daniel, King Nebuchadnezzar, may mga susunod na hari sa iyo. Ang ilan ay mas mahuhusay, ang ilan ay hindi. Marami ang mga kingdoms na susunod sa pamumuno mo. Now, in the times of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Ang sabi po ni Daniel kay King Nebuchadnezzar, balang araw,
may isang kingdom at may haring mamumuno. And that kingdom will never be destroyed, will never be shaken, and that kingdom will last forever. Hundreds of years later, may isang dumating in a humble way named Jesus. Pinagtawanan si Jesus. At si Jesus po ay napako sa krus. When He was nailed on the cross, may inilagay po sa kanya yung mga Roman soldiers sa taas po ng krus. Ano po yung nakalagay? King of Nazareth. Bakit? Aba, sinasabi mong hari ka? O sige, lagyan natin ng titulo. Hari ka nga, pero ikaw yung hari na mapapahiya. Ipapako ka namin sa krus at mamamatay ka. Mabubura ka na sa kasaysayan ng mundo. Dramatic po, ano? Namatay. Namatay yung pinagtatawanan po nilang hari kuno. But after 3 days, when 3 women went into the tomb sa libingan, walang nakitang katawan. Why? Yung akala nilang niloloko nilang joke lang na hari. Hari pala talaga. And He was able to conquer the grave. When we say He conquered the grave, hindi po lubos akalain ng lahat na sa lahat ng namatay, siya lang po ang muling mabubuhay. And one day, as He returned to the Father, muli po siyang babalik. And His kingdom will last forever. Imagine, mula pa pala sa Old Testament, sa panahon ni Daniel, may prophecy na may darating po tayong tagapagligtas. And I hope all of us, when Jesus Christ returns, we are with Him. Dapat sana manatili po tayo sa Kanya. Kasi yung kingdom lang po niya ang hindi mawawasak. Kasikatan, kayamanan, karangyaan, lahat po yan balang araw mawawala po sa atin. Pero ang hindi kailanman matatalo kahit ng kamatayan ay si Jesus. Yun ang hari mo. Yun yung tagapagligtas mo. Sa Kanya ka manatili. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Now, na-amaze po si Nebuchadnezzar. Amazing! Sabi po talaga niya Nebuchadnezzar. Amazing, Daniel! Sabi po niya. Kaso, meron na naman pong napaginipan itong si Nebuchadnezzar. Siyempre, may pinagkakatiwalaan na po siya. Sino si? Si Daniel. So, tinawag po siya ni Daniel. Si Daniel po, loving po siya. Sabi ko nga po sa inyo, kahit na masama pong hari itong si Nebuchadnezzar, nirespeto po niya. Pero ni-real talk po niya. Alam niyo po kung ano yung interpretation. Sabi po kasi ni Nebuchadnezzar, may nakikita akong puno. Ano bang nangyayari sa panaginip ko? Ang sinabi ni Daniel, my king, ikaw yung puno. At ano daw yung mangyayari sa puno? My king, mababaliw ka. Sabi niya talaga. Look at this verse. On Daniel chapter 4, verse 25, ang sabi po sa interpretation ni Daniel, you will be driven away from people and you will live with the wild animals. Grabe. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone who wishes. Tingin po kayo sa akin. Ang sabi po ni Daniel, pasensya ka na aking hari, pero mababaliw ka. Kakain ka ng damo katulad ng mga hayop hanggang aminin mo na hindi ikaw ang pinakamagaling at pinakamalakas. Mawawala lang yan at babalik ka lang sa katinoan until you acknowledge that God is the Most High and He is sovereign. Meaning, He is in control of everything. Not you, it's Him. It all happened. Bigla pong nabaliw at nawala sa katinoan si Nebuchadnezzar. But after inamin ni Nebuchadnezzar, oo nga, hindi nga ako pinakamagaling, kundi ang Diyos. Bumalik po siya sa kanyang katinoan. And from that day forward, pinaniwalaan po niya ang Diyos na sinasamba ni Daniel. Wow!
If you don't want to believe me, look at this next slide. In Daniel chapter 4, verse 27, ito na po ngayon ang statement ni Nebuchadnezzar. Aba, nagbago ang ihip ng hangin. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar, now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of Heaven. Imagine, kung meron kang classmate o kakilalang pinagtatawanan ka kasi nag-praise and worship ka. Alam mo, friend, ang corny-corny mo naman, nagtataas ka pa ng kamay. Yung meron kang kamag-anak na in-invite mo sa simbahan, pero pinagtatawanan ka kasi umiiyak ka. Bakit ka umiiyak? Nakakayak ba yung prayer? Nakakayak ba yung preaching? Yung ang sinasabi ng ilang mga tao, corny ka kasi Christian ka, pero biglang siya yung on fire na mag-praise and worship kay Lord. Biglang siya yung nagsaserve sa loob ng simbahan. Parang ganyan po yung nangyari kay Nebuchadnezzar. Pambihira, siya ngayon ang nagpuri. Sabi niya, now I praise and exalt and glorify the King of Heaven because everything He does is right and always, and all His ways are just. And those who walk in pride, He is able to humble. Church, paanong nagkaroon ng gantong klaseng realization si Nebuchadnezzar? Agad-agad ba dahil na-encounter niya ang Diyos? Hindi. May ginamit na instrumento. Sabihin niyo nga po, instrumento. Onliners, please comment down and say instrumento. Ang instrumento ay si Daniel. Why? Daniel was taken as an underdog. Tinanggalan po si Daniel kumbaga ng future sa Israel. Ginawa po siyang bihag. Ang tingin po sa kanya, kaawa-awa at talunan. Kaya kami ang iyong paglingkuran. But instead of retaliating and fighting back, patuloy pong ginawa ni Daniel kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Amen? Kahit nga po inuutusan siya ng hari basta ang alam ni Daniel, ang kakampi ko ay ang Diyos. Kaya sasabihin ko to sa maayos na paraan, hindi ko po gagawin. And because nakita po sa kanya ang kabutihan, doon din po naniwala si Nebuchadnezzar na buhay nga ang Diyos na sinasamba ni Daniel. Listen to this message. How many people are believing God because they see God in you? A lot of us here, gusto naman talaga nating dalhin yung mga mahal natin sa buhay, sa simbahan. Sino ba naman ang may ayaw na makita mo yung pamilya mong buong nagpupuri sa Panginoon? Yun po ang family goals. Yung lahat kayo nagtataas ng kamay kay Lord, pumapalakpak, nananalangin. Yung lahat kayo sama-samang naglilingkod. Yung lahat kayo nakikinig ng mensahe. Yung lahat kayo nagbabago. Pero ang hindi po natin alam, while we are thinking of the best strategy, paano ko bang maaaya yung mga friends ko? Paano ko bang madadala sa simbahan yung pamilya ko? Ang kailangan po muna nating gawin ay yung ipakita sa kanilang nagbabago po talaga tayo. When we bring people close to God, it's not about the good words we say. It's about how our lives are being transformed day by day. Alam niyo kung nakikita po ng mga taong nagiging mas mabuti po tayo, sila na ang magtatanong sa'yo, saan ka nag-church? Aaten nga ako kasi buhay ang Diyos sa church na yan. Kasi nababago ka. Ang sama kaya ng ugali mo dati. Ganun sila. Amen! Kaso nga lang, kung kailan, buti na lang din, naagapan. Bago po mawala si Nebuchadnezzar, at least naniwala po siya sa Diyos. Amen! May pumalit na po sa kanya. Ito po ngayon ang mali kay Nebuchadnezzar. Ang pumalit ay yung anak niya, pero hindi niya nadala sa tama yung anak niya. Sino po yung mga parents dito? Taas nga po ang kamay. Woo! May mama and papa are there. Ito pong mensaheng ito ay para po sa inyo. Ilaban po natin ang kinabukasan ng pamilya po natin, hindi lang sa pagkakaroon ng yaman, ng edukasyon, o kaya naman po ng propesyon at hanap buhay. Alam ko yan naman po ang gusto ng bawat magulang, ang magkaroon po ng maginhawang buhay ang kanilang mga anak. More than the riches and glory that they will have on earth, ilaban po natin sila sa pananampalataya. Huwag po nating hahayaang Diyos ang mawala sa kanilang mga puso. Kasi gaya po ng sinabi ko sa inyo, lahat po ng material possession mawawala po sa atin sa mundo. Pero ang mananatili po sa kanila ay ang pag-ibig at katapatan ni Jesus. When they receive Jesus in their lives as their Lord and Savior, then they will have eternal life when their time on earth will end. Ito po yung ginawa ni Joshua, isa rin pong leader ng Israelites. Nung mamamatay na po si Joshua, everybody say Joshua. Ang sabi po niya sa pinamumunuan po niyang Israelita, mga Israelites, bahala na kayo, desisyon nyo yan, malalaki na kayo, buhay nyo yan. So kung magpapatuloy kayo sa pagkakasala nyo, it's up to you. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan ninyo, it's up to you. Pero ang sabi po ni Joshua, but me and my house, we will serve the Lord.
Inilaban po niya yung pamilya niya. Kasi kung meron man siyang unang-unang dapat dalhin sa Diyos, yun po yung pamilya niya. Yun po ang tila nakalimutan ni Nebuchadnezzar. So ang pumalit po sa kanya, next slide, ay ang anak po niyang si Belshazzar. Ayan. Mahilig po sila sa mga azar-azar. Si Daniel chapter 5 verse 2, ito pong si Belshazzar, nagpatawag po ng piging. Bakit? Para po sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami po silang mga sinasamba, inaawitan at pinapanalanginan. Pero ayaw po pala ng Diyos yun. Ito pa ang gusto ni Belshazzar. Sabi po niya dito, while Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink from them. Pambihira, kasama sa inuman yung mga asawa niya, marami his wives and concubines. Ang ibig sabihin po ng concubines ay kabet. Di ba magkakasama sila sa inuman? Ang galing. Everybody say, ang galing. So ganito po ang nangyari. Ang sabi po ni Belshazzar, okay, kunin nyo yung mga gintong inuman, goblets, ang mga silver din na inuman na kinuha ng tatay ko mula sa Jerusalem. At dito tayo iinom. At dahil hindi po kinatuwaan ng Diyos ang ginawa po nila, nagkaroon po ng isang matinding pangyayari na bigla pong nagpanginig ng tuhod ni Belshazzar. Imagine, nagsisimba po tayo dito, tapos bigla pong may lalabas na kamay. Tapos sumulat dito sa likod, ang sabi, huwag ka nang mainip, uuwi rin ka mamaya. Sabi po nung kamay, pasensya na mag-overtime, napasarap ang kwento ni Pastor. Ganun! So, bigla pong may lumitaw na kamay. Look at the next slide. In Daniel chapter 5 verse 5, suddenly the fingers of a human hand, may nangyari palang ganun, appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched the hand as it wrote. Dahil po masama ang ginagawa po nila, biglang may kamay na sumusulat sa pader, tapos napatingin na lang po itong si Belshazzar. Amazing! Takot na takot po siya. Pinatawag niya si Daniel na naman. Itong si Daniel, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, marespeto pero real talker. Look at the next slide. In Daniel chapter 5 verses 26 to 28, sabi po niya, here is what these words mean. Ito daw ang ibig sabihin ng mga isinulat ng kamay sa pader. Una, mene. Di ba? Ang hirap naman talagang intindihin. Mene! God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Ay, kasi gumagawa ng masama. Tekel, sabi, you have been weighed on the scales and found wanting. Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Pagkatapos pong sabihin ni Daniel ang interpretation na ito, namatay po sa isang digmaan si Belshazzar. Because they tried to mock God. They worshipped other gods and goddesses, and they forgot the God that created the world. Now, may pumalit na namang hari, siyempre. At dito na po magtatapos ang ating kwento. Si King Darius. May natututunan po ba kayo? So, from Nebuchadnezzar, naging yung anak niyang si Belshazzar. Nung namatay si Belshazzar, dumating na si Darius. Everybody say Darius. Nung dumating po si Darius, patuloy pa rin po sa paggawa ng mabuti at tama si Daniel. Look at the next slide. In Daniel chapter 6 verse 3, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps. Wag po kayong malito sa word na satraps. Everybody say satraps. Kumbaga, governor po ito. Mga officials during the Old Testament times. Are we getting it? So, ayan lang po ang tawag sa kanila. Kumbaga sa atin, mayor, vice mayor, governor, vice governor. So, it's because of his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Sa sobrang husay po nitong si Daniel, gusto na po siyang gawing leader ng buong kingdom ni King Darius. Kaso, ang naging kalaban niya ngayon, yung mga administrators, satraps, governors, officials. Sila ngayon ang nainggit. Nagplano po sila. Papaano nating mapapabagsak itong si Daniel? Humahanap po sila ng pagkakamali niya. Pero wala po silang nahanap. Everybody say, wala! Gulat po kayo. Onliners, please say, wala. Ginigising ko lamang po kayo. Ngayon, ang kinuha po nilang target, yung pananampalataya ni Daniel. Some people, if they cannot fault in what you do, they will try to target your faith. And they will tell you, ba't nagsisimba ka? Plastic ka naman eh. Ba't attend ka pa dyan sa church, sama-sama nga ng ugali mo eh. Ganun! So ngayon, ang tinarget po nila yung faith ni Daniel. Aba, sumipsip po sila ngayon kay Darius. Ang sabi po ng mga head officials, satraps and administrators, Darius, King Darius, baka naman pwede kang gumawa ng batas. Hindi yung bawal kang lumabas. Baka naman pwede kang gumawa ng batas na
dapat lahat ng tao ay mananalangin lang sa'yo. That's so insane. Look at this. Look at this. On Daniel chapter 6 verse 7, the royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors, mga marataas sa tao, have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. So ganito po ang kasunduan. King Darius, okay lang ba na dapat lahat kami sa iyo manalangin? Kasi ikaw yung hari, ikaw yung bida, kailangan lahat kami sa iyo luluhod. Pero kung sino man ang mananalangin sa loob ng 30 days sa ibang Diyos, tama, sa ibang Diyos, ay itatapon sa kulungan ng mga leyon. Ito naman si Darius, marupok. Siguro sa isip-isip niya, grabe naman kayo, taas naman ang tingin niyo sa akin, nakakaya naman. Okay. So pinirmahan po niya yung batas na ipapapatay at itatapon sa kulungan ng mga leyon ang nananalangin sa Diyos at hindi kay Darius. Ang lungkot-lungkot po ni Darius. Kasi nga favorite niya ang lungkot-lungkot ni Darius kasi favorite niya si Daniel. Pero wala siyang magagawa. Yun na po yung pinirmahan niyang batas. So ang sinabi niya, Darius, ang lungkot ko, pero sige, itapon niyo sa kulungan ng leyon. Ganun. Now, what happened next will amaze you. I would like to invite our music team to join me here because we're almost done. I'm sorry, we would extend for like 10 minutes. Okay lang ba yan? 10 minuto lang. Look here. In Daniel chapter 6 verse 10, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. You need to understand this verse. Kung ako yung nakareceive ng batas na ipapapatay ang sino man na mananalangin sa Diyos at hindi kay Darius, magtatago ako. Sige, ipagpapatuloy ko yung pananalangin ko pero nakatago ako. Nauunawaan po natin? Pero iba po yung ginawa ni Daniel. Nung na-receive po niya yung batas, tumaas, tumakbo. Pero pumunta po siya sa windows that are open. Nagpunta po sa bukas na bintana. And he continued praying while kneeling on his knees, just like what he has been doing before. Hindi po niya hinayaang yung batas ang magbago ng pananampalataya po niya. Ipinagpatuloy po niya. And so nahuli po siya. Dinala po siya ngayon sa Lions Den. At sa sobrang lungkot ni Darius, kinaumagahan, nagtatakbo po si Darius para itingnan kung baka may buhay pa, baka may tsansa pa. Next verse, in Daniel chapter 6, 19-20, at the first light of dawn, kinaumagahan, the king got up and hurried to the lion's den. Tumatakbo po siya. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Daniel, alam ko underdog ka na dyan, hindi ka makakalaban sa mga leon, pero yung Diyos bang pinagpatuloy mong sambahin? Kaya hindi ka natakot na sumunod sa akin, iniligtas ka ba? To his surprise, someone answered, and it's not the lion. Baka po kasi ina-expect po na yung sumagot sa kanya, roar, roar, roar. Hindi. Next slide, in Daniel chapter 6, verses 21-22. Daniel answered, may the king live forever. Can you imagine how respectful he was? Kahit sa napakapangit ng sitwasyon at ginawa sa kanya, ang sinabi pa niya sa hari, may the king live forever. Huwag po kayong mag-alala. My God sent His angel, and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in His sight, nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. And because of this, Darius celebrated with Daniel, at ang ikinulong sa kulungan ng mga leyon ay ang mga humuli at nag-akusa kay Daniel. They were broken down into pieces. But what happened after this? Grabe. Everybody say, grabe. Yung batas na dating ang sabi, dapat walang mananalangin sa Diyos, biglang naging batas para sambahin ang Diyos. Look at this next slide. In Daniel chapter 6 verse 26, ang sabi po ni Darius, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For He is the living God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Hallelujah. I love how it was called the God of Daniel.
Because a lot of people, they have their own gods. Pero ano ang sinabi ni Darius? For He is the living God. Pasensya na, yung mga Diyos nyo kasi ay hindi buhay. Hindi na sila muling bumangon pa. Pero yung Diyos ni Daniel, kumilos at tinulungan siya. His God is the living God. What can we get from this story? First and foremost, alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Daniel ay, God is my judge? Kaya pala nag-manifest yun sa buhay ni Daniel, na tila wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, mananatili siya sa pananampalataya niya kasi ang dapat lang humusga sa kanya ay ang Diyos na lumikha sa kanya. 3 things as we go home. Number 1, bad people did not change His good character. Minsan po kasi, nagiging masama rin tayo at nagbabago po tayo to our worst. Kapag po pinapakitaan din tayo ng masama ng ibang tao. But be like Daniel. He continued doing what was good. And even to the government, alam ko may iba't iba po tayong opinion sa gobyerno po natin ngayon. Tama? May it be local. Mayor, vice mayor, governor, vice governor, president, vice president. But just because you know what is right and you feel like mali ang ginagawa ng gobyerno does not mean that you should bash them. It doesn't mean it should bring out the worst in you. Instead, you can stand on what you know is right, but do it the right way. Katulad ni Daniel, he continued serving the masters. He continued serving the government and the kings kahit na masama po ang ginagawa nila. And us as Christians, dapat tayo po ang kinakakitaan ng gantong klaseng pag-uugali na hindi man po tayo lahat sang-ayon. Maaari po nating i-voice out ang opinion natin sa maayos na paraan. Pero tayo po ang unang magpapakita ng pagsunod po natin o ng kababaan ng loob po natin. Do not let bad people change your good character. You are more than that. You are not what others tell you. You are not what others tell you. You are not what others treat you. You are who God destined you and called you to be. Number 2, difficult situation did not change his prayer life. Umamin po tayo sa maraming pagkakataon na nanalangin lang po tayo ng matindi kapag nangangailangan na tayo, kapag nahihirapan na po tayo. But Daniel, in every day na binigay sa kanya at ginawa ng Diyos sa buhay niya, palagi po siyang nananalangin. And I hope we will also make it a lifestyle to pray. Our prayer life is our life. We make prayer our breath. Na pag hindi po tayo nakapanalangin, para po bang yun po yung hininga natin na masichoke po tayo, magsisikip po ang ating mga dibdib. Huwag po tayo mag-alala. Hindi po sayang ang mga panalangin po nating nakatuon po sa Kanya. Nakikinig po ang Diyos. At may gagawin po ang Diyos. Lastly, hopeless case did not change his faith in God. Right at that moment na mamamatay na po siya, pwede naman pong tumalikod na po si Daniel kay God eh. Kasi, God, all this time, nagpakabuti ako, sinunod kita na ng palataya ako, tapos ngayon, ikukulong ako sa kulungan ng mga leon, ayoko na magtiwala sa iyo. But hopeless case did not change his faith in God. Instead, mas kumapit po siya sa Panginoon. Are you an underdog right now in a situation na parang pakiramdam mo hindi ka makakatakas, hindi ka makakalaya, hindi ka makakaangat, wala nang kasagutan pa, wala nang paraan para ikaw ay magtagumpay pa? Then always make your faith stronger than before. Because our faith may fail sometimes, but the faithfulness of God will stand forever. Palakpakan po natin ang Diyos. Did you learn something today, Chosen Gen? This is the reason why I love this song. You know, we talk about building up kanina, di ba? Nagsimula po tayo, ang sabi natin, ito yung pagkakataon para i-build up natin yung isa't isa. Papaano kung hindi ka ma-build up ng ibang mga tao? Yung wala kang makampihan, yung walang naniniwala o nagtitiwala sa'yo, ang masakit, ikaw mismo, yung nagbababa at nagmamaliit sa sarili mo. Alam mo bang nagagawa mo ito minsan sa sarili mo? Na minsan ikaw ang nagiging dahilan kaya hindi nagkakaroon ng pag-asa yung puso mo. Pakiramdam mo ang hina mo. Hindi na, mahina kasi ako eh. Wala, imposible nang mangyari pa yung gusto kong mangyari sa buhay ko kasi hindi ako kasing galing ng iba. Then if you cannot build up yourself, build up your life upon the love of God. Hayaan po natin ang Diyos ang bumuo po sa atin at bumuhat po sa atin paangat. Yun po yung sinasabi ng kanta, and I will build my life upon your love because it is a firm foundation. Kung ako minsan natutumba, kung ako minsan nanghihina, kapag ako ay built up kay God, mananatili itong matibay because He is a firm foundation. And because of that, I will put my trust in Him alone because with that, I will not be shaken.